May problema ako sa ginawa ni Senate President Escudero nung nirefer niya sa legal dahil daw may invocation ng executive privilege. Dapat yan automatic pag sinampina ka ng committee, padala mo doon sa taong sinasampina. Dalawang senador ng Republika, halal ng buong bayan, nationwide, ang nagpapa-issue ng sampina at head ng isang komite ng Senado. Ipapa-second guess mo kung legal o hindi yung ginawa ng senador sa abogado na empleyado ng Senado. Oh. Yun ba ang gustong mangyari ni Senate President? Kung yun ang gustong mangyari niya, kinakapon niya ang Senado. Sapagkat ina-undermine niya, ina-undercut niya yung kapangyarihan ng individual na senators na head ng committee na magbigay ng discretion kung sinong isasampina at sinong hindi. Pinahihina ni Senate President Escudero ang Senado. Merong na brewing na showdown between the Senate bilang upper chamber ng Legislative Department at ng Executive Department. Yes. At ito po ay yung tungkol doon sa pag-invoke ng executive privilege ng ating Executive Secretary. Kung nagugulit na natin, di ba, nagka-hearing si Manang Aimee doon sa legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At una sumipot sina Secretary Remulla, dalawang Remulla, yung brother si John Vic at saka si Boying. Magkapatid ba yun? Magkapatid. Okay. Magkaiba lang itsura. Mas gwapo di hamak si John Vic. Oo. Abogado naman si Boying. Makisig namang abogado. Oh, at least dati ha. Nandoon naman si Torres, si Marbil, di ba? May mga executive officers. Ngayon, yung last hearing, kahapon yata yun, kung di ako nagkakamali. Kahapon ba yun? Kahapon ano? Yes. Sige. O nung kamakalawa, kailan ba yun? Hindi sumipot ang mga nasabing mga miyembro ng gabinete. Kamakalawa ba yun? Okay. Hindi sumipot yung mga miyembro ng gabinete. At lumiham si Executive Secretary Lucas Bersamin na dating Chief Justice ng ating kataas-taasang hukuman na sinasabi nilang hindi na darating itong mga taong ito sapagkat unang-una daw nagsalita na sila ng marami nung unang hearing. Sa Quadcom? Hindi. Doon sa committee ni Aimee. Sa committee ni Aimee. Sa Senado, Quadcom sa House yun eh. Pangalawa, hindi na daw sila magsasalita dahil mayroon tinatawag na executive privilege. At on behalf of the President ay hindi na sila pinahihintulutan na dumalo. Okay. Dahil dyan, si Senator Bato ay nagsabing, isampina natin. Nung hindi dumalo, yung sampina, di ba? Di pinag-aaralan daw, sabi naman ni Senate President Escudero, di yung sampina, pinadala. Sabi niya, teka muna, pag-aralan muna natin yan. Ito ay inendorso niya sa legal counsel. Kasi ang mga yan, yung House, yung Senate, may in-house yan na mga abogado na kanilang kinokonsulta. Eto, dyan pa lamang, unang-una, suriin natin ang sitwasyon. May problema tayo dyan. Usually po yan, pag nag-issue yung committee ng sampina, dire-diretso na sa Office of the Sergeant at Arms. May problema ako sa ginawa ni Senate President Escudero nung nirefer niya sa legal dahil daw may invocation ng executive privilege. Napag-uusapan natin mamaya. Procedure muna tayo rito. Unang-una, dapat yan automatic pag sinampina ka ng committee, padala mo doon sa taong sinasampina. Okay. At sila ang magdedepensa kung bakit sa kanilang opinyon at may basihan sila ay hindi sila dapat dumalo doon sa pagtawag sa kanila. Kung bakit hindi nila pwedeng i-honor yung sampina. Okay. Ganun po ang procedure. For the Senate President to refer a subpoena issued by a committee to the legal counsel of the Senate ay
ang ibig sabihin, ano ba yung gusto niyang gawin ng legal counsel ng Senate? Magbigay ng opinion as to whether or not the subpoena should be issued? Pag yun ang kanyang purpose, ha? Or hihingi ba siya ng opinion dun sa legal counsel ng Senado? Kung yun ang purpose, magiging mas makapangyarihan pa yung legal counsel kaysa sa kanila. Kaysa sa senador. Senador po, 2 senador ng Republika, halal ng buong bayan, nationwide, ang nagpapa-issue ng subpoena at head ng isang komite ng Senado. Ipapa-second guess mo kung legal o hindi yung ginawa ng senador sa abogado na empleyado ng Senado. Yun ba ang gustong mangyari ni Senate President? Kung yun ang gustong mangyari niya, kinakapon niya ang Senado. Sapagkat ina-undermine niya, ina-undercut niya yung kapangyarihan ng individual na senators na head ng committee na magbigay ng discretion kung sinong isasubpoena at sinong hindi. Yan ang problema dyan. Dapat yan, inisyu niya ang subpoena. But pinahihina ni Senate President Escudero ang Senado. Hindi po ganon. Co-equal po kayo. Mag-issue kayo ng subpoena. Ngayon, kung tingin ng executive na mali yung pag-issue ng subpoena, let them go to court. Parang yung ginawa dun sa kaso ni Romulo Neri na nagsubpoena, pumunta sa Supreme Court si Romulo Neri bilang miyembro ng gabinete na iniimbestigahan noon ng Senado. Pero yun ho ba yung tumbok ni Senate President Cheese, yung tungkol na sa sinasabi niya, o may iba pang dahilan? Hindi, sinasabi niya kasi sumulat na daw yung executive secretary. So sa halip na ibigay niya sa OSAA, Office of the Sergeant at Arms, binigay niya sa legal para pag-aralan. Bakit? Mali. Bakit ganon? Bakit nga? Attorney, ano sa palagay mo? Unang-una, abogado si Senate President Escudero. Okay. Huwag mo sabihin, hindi niya alam yung Neri. Okay. Yung sinasabi ng Malacanang na yung executive privilege ay kinatigan na ng Supreme Court, hindi po nanggaling sa Supreme Court yung konsepto ng executive privilege. Nanggaling po yun, yung executive privilege ay matagal na pong principle of law, of constitutional law, in a presidential or even in a parliamentary system of government. Talagang may prerogative ang executive na gawing confidential yung mga bagay na talagang kailangang ilihim sapagkat baka mapahiya o makompromiso ang gobyerno. Tama po yun, executive privilege. Ngunit hindi porket may executive privilege, basta sinabi ng Pangulo o the executive secretary, kasi ang dapat mag-invoke nitong executive privilege ay Pangulo lamang or upon authority of the President. Okay. So hindi kahit sino. Hindi pwede nandun ka sa Senado na. May tinanong sa'yo, sasabihin mo, executive privilege. Hindi po pwede yun. Only the President may invoke executive privilege or a duly authorized representative of the President, usually the executive secretarian. Yan ang nangyari doon sa Neri, kung saan in-invoke the then executive secretary Ermita, General Ermita, si General Ermita, ang executive privilege. Ngayon, in ruling, doon po sa Neri, sinabi ng Korte Suprema na tama ang pag-invoke ng executive secretary ng executive privilege. Ngunit, hindi lahat nagpag-invoke ng executive privilege ay dapat automatic. It's not a magic incantation, ha? Hindi yan magic charm na basta winagayway mo, hey, executive privilege. Hindi na pwedeng tawagin yung tao at hindi na dapat magpakita sa Senado. Limitado po. Bakit limitado ang executive privilege? Bakit po? Kasi sa any constitutional government, there is a so-called balancing of interest. Marami yan eh. The Constitution is basically, number one, ang function ng Constitution is to define the powers of government. Ano bang pwedeng gawin ng executive? Ano bang pwedeng gawin ng legislature? Anong pwedeng gawin ng judiciary? Okay. Aside from that, yan ang bulk, malaking parte ng
konstitusyon ay powers and functions of government. May isang maliit na bahagi doon. Ayan na, binigay na. Ito ang kapangyarihan ng bawat sangay ng gobyerno. 3 sangayan. Judiciary, executive, at legislative. Yes. May Bill of Rights. Ano yung Bill of Rights? Yan ang limitasyon sa powers ng lahat ng sangay ng gobyerno. So ito, binigyan kita ng power, ito pwede mong gawin. Merong Bill of Rights, ito naman ang hindi mo pwedeng gawin. Yan yun. Okay. Simple lang ang konstitusyon kung titignan mo. Okay. Merong executive privilege. Totoo. Ngunit, dapat din nating malaman na sa grant ng powers sa legislature ay may power to conduct legislative inquiries in aid of legislation. Okay. Meron din yan. Meron ding the right of the people to be informed on matters of public concern. Okay. May right to information din. Opo. Right to public accountability. Yan, marami pong provision dyan na yan ay kumbaga nagtatalo-talo yan. Tug of war. Okay. Doon po sa NERI, ito ang in short ang sitwasyon. Si NERI pinatawag sa Senado. Pumunta siya. May mga tinatanong sa kanya, hindi niya sinagot. Okay. After that, tinatawag ulit siya, pindig na niya executive privilege. Hindi na po ako pupunta dyan kasi hindi ko pwedeng sagutin yan. May mga 3 tanong na ayaw niyang sagutin tungkol doon sa NBN-ZTE contract between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China. Yun po ang factual milieu o factual background nitong NERI case. Okay. Ang sabi ng Korte Suprema, tama. Pero, in ruling na pasok yung sinasabi ni Secretary NERI doon sa executive privilege, eto, may mga guidelines. Hindi, sabi ng Supreme Court, hindi natin pwedeng sabihin na lahat ng executive privilege gagaling sa kanila na i-invoke mo, every time invoke mo, ay hindi na pwedeng itanong ang miyembro ng gabinete or any executive officer. Okay. Otherwise, wala nang magagawa. Anong nangyari sa public accountability? Anong nangyari sa transparency? Anong nangyari sa right of the people to information on matters of public concern? May mga karapatan din yan. So, babalansihin mo. Ito ang formula na ginamit ng Korte Suprema kung kailan pwedeng i-invoke ang executive privilege. Unang-una, sabi nila, yun daw, executive privilege na yon ay tungkol sa mga negotiation between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China. Merong foreign policy and economic policy considerations. Okay na, pag lumabas yun, baka mapahiya, masira ang diskarte, maging threat sa national security or economic security ng Pilipinas. That's number 1. So, ninaro down nila. Ito lang pwede ang executive privilege. Number 2, sabi nila, hindi pwedeng blanket invocation ng executive privilege. Dito sa NERI, doon lang nag-apply yung executive privilege sa 3 tanong kay Secretary NERI. NEDA siya noon eh. Opo. Okay. May 3 tanong na ayos siyang sagutin. Sinabi niya executive privilege. Okay. Doon lang pwede yun. Bakit? Dahil ang grant of executive privilege ay general. Ang right o ang prerogative ng Senado sa pag-conduct ng inquiries in aid of legislation ay specialized. Therefore, under the rule, ito, maglalatin tayo, Generalia Specialibus non derogant, a general law cannot prevail over a special law. Okay. Number 3, ito ay applicable lamang sa mga tao na in close operational proximity with the President. Ibig sabihin, yung mga taong of the President's bosom confidence, yung malapit talaga sa Presidente. Anong ibig sabihin yan? Members of the Cabinet. Bakit ko sinasabi na sila yung may close operational proximity sa Presidente? Because of the qualified political agency doctrine. Ano yung qualified political agency? Alter ego sila ng Presidente. Pagdat, halimbawa, ang Secretary of Justice. Pagdating sa Justice, pag may ginagawa sila, parang Presidente gumawa. Because that is in pursuance of the fact na the President cannot be in all places at all times. Hindi naman pwedeng omnipresent, omnipotent, di ba? Hindi naman alam ng Presidente lahat.
Hindi naman pwedeng lahat ng lugar nandoon ang presidente, di ba? Hindi naman siya Diyos, in other words. So pagdating sa local government, yung secretary parang presidente na pagka kumikilos. Yun ang sinasabing close proximity to the president. Plus, ang applicable lang ito ay when it comes to negotiations or policy, pag-set ng policy. Hindi implementation ng policy. Okay. So, eto I will quote the court bago tayo mag-break Para klaro po sa mga nagsasabi, executive privilege hindi na pwede. Eto, word for word para hindi nila sabihin fake news tayo. And I quote, this court, meaning the Supreme Court, mga words po ito ng Supreme Court, hindi ko po words to, did not rule that the Senate has no power to investigate the NBN project in aid of legislation. There is nothing in the assailed decision, wala sa desisyon nila, kung saan nila pinagtitibay yung invocation o pag-ahiling o pagsitas ng executive privilege na that prohibits respondent committees from inquiring into the NBN project. They could even continue the investigation. Pwede nilang ipagpatuloy. Ito pa. And even call petitioner Neri to testify again. Pwede pa rin ulit nilang ipatawag. Si Neri. He himself has repeatedly expressed his willingness to do so. Si Neri na mismo nagsabing, okay siya, G na G siya na mag-testify. Eto, our decision merely excludes, ang decision natin, ang tinatanggalang sa kapangyarihan ng Senado na magtanong from the scope of respondents' investigation are the 3 questions. Yun lang 3 tanong na yun. Ang applicable ang executive privilege. Ayan. The 3 questions that elicit answers covered by executive privilege. Yan. Okay. So, ganito yan. Pag in-invoke mo executive privilege, unang-una, very narrowly defined. Bakit narrowly defined? Kasi it is in derogation of the powers of the legislature. It is in derogation of the right to public information, the right to access to public information, the right to access to matters of public concern, transparency, accountability, etc. Okay. So, dapat, pag in-invoke executive privilege, of course, there is a presumption na dapat galangin. At ang upang ito ay mabaliktad, the Senate must demonstrate a compelling need na hindi tayo maaring hindi malaman yung mga bagay na yon. Okay. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Sheila Marie, isa lang ang solusyon natin dyan, vote straight PDP laban at itong si Cheese Escudero wag na natin i-buto kasi pabor ta administration. Pahayag naman ni Mar Castillo, huwag tayong pumayag na nililin lang tayo ng mga abogadong nagpapagamit sa politiko para sa pansariling kapakanan, nawawala na ang rule of law. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Delor Amontes, dapat wala siyang papanagan. Dapat pantay ang pananaw niya dahil Senate President siya. Sobrang dismayado ang lahat sa iyo, Escudero. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.